Kabi-kabilang pinsala rin ang iniwan ng bagyong Nina sa Batangas. Sa kasagsagan ng hangin at ulan, isang barko ang sumadsad sa baybayin sa bayan ng Mabini. At mula po sa Batangas, nakatutok live si June Veneracion. June. Vicky, malalakas na hangin na dala ng bagyong Nina ang bumayo rin dito sa lalawigan ng Batangas. At mas ramdam ngayon sa mga baybayin kung saan kagaya dito sa aming kinalalagyan na Vicky, no? At maging isang malaking barko ay hindi nakaligtas sa bagsik ng bagyo. Nakasadsad ngayon sa baybayin ng Barangay Balimatok 2, Mabini, lalawigan ng Batangas, ang MV Super Shuttle Roro 5. Ito ay resulta ng mga naglalakihang alon na dala ng bagyong Nina. Naka-dry dock daw ang barko, pero hinila ng tugboat palayo bilang paghahanda sa paparating na bagyo. Baka raw kasi masira nito ang daungan kapag inabutan ng bagyo. Pero nung nasa gitna na ito ng dagat, tsaka naman inabutan ng malalakas na alon at hangin. Napatid ang panghila ng tugboat sa barko, kaya ito napadpad sa baybayin sa kasagsagan ng bagyong Nina. Palutang-lutang po siya dyan sa laut na yan. Tapos paglalag yung malakas na hangin, yung makialon, nadala siya rito, tabi. Yung malakas na paglagubog, parang kulog. Yung pala, dito na siya, sa tabi ng dagat. Tumama na sa tabi. Mistulang nakalapat na sa baybayin ng barko, kaya wala na raw pangarib na ito ay tumagilid pa. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang gagawin sa nadisklasyang barko. Ligtas naman daw lahat ng crew ng barkong ito. Pero sabi ng mga residente ay nakasaksi sa buong pangyayari, nakita daw nila ang mga crew na takot habang bumababa mula sa sumadsad na barkong ito. Mga papuputla, siguro sa lamig, sa stress ng takot gawa ng alon nga, malaking alon. Nag-iwan din ng iba pang pinsala ang bagyong Nina. May mga natumbang puno, mga konting pinsala sa mga ari-arian. Ang isang century-old na acacia tree na ito sa Batangas City, pinatumba rin ng bagyo. Nangyari ito isang araw makaraan ng Pasko. Habang bumabayo ang hangin dala ng bagyong Nina, tinutupok naman ng apoy ang two-door apartment sa Barangay Balagtas, Batangas City. Mabilis na lumaki ang sunog dahil na rin sa lakas ng hangin. Wala pang 20 minuto, halos wala nang mapakinabangan sa apartment. Wala namang nasaktan. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Hanggang ngayon naman, stranded pa rin ang mga pasahero at mga cargo vehicles sa Batangas Port. Kung sakaling magpasya yung may-ari ng barko na alisin na yung sumadsad nga na barko, ay hindi daw ito magiging ganun kadali. Sabi ng Philippine Coast Guard, dahil na rin sa lalim ng pagkakabaon ng barko sa bato at buhangin. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.